Kaya na nga, delikado pa. Ganyan ang mga nasabat na shampoo, sabon at lotion sa Nueva Ecija na aabot sa mahigit 2 milyong piso ang halaga. Tinutukan yan ni John Consulta, exclusive. Bitbit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Intellectual Property Rights Division ang 2 warehouse sa Maynila at Nueva Ecija nitong April 22. Tumumbad sa mga ni-raid na lugar ang mahigit 55,000 piraso ng mga pinaking sabon, shampoo at lotion na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ayon sa NBI, online ang bentahan ng mga pinaking produkto na ginaya mula sa hugis hanggang sa packaging. Ang key indicators para malaman na hindi siya original ay yung kulay ng packaging. Yung peke, faded yung box niya. Tapos pangalawa, yung presyo niya halos kalahati sa original. Pero yung ibang features niya parehong pareho. Nang suri ng mga eksperto ang mga nakumpiskang mga produkto, natuklasan ng NBI ang mga sangkap na ginagamit sa pagbuo nito na may dala raw na peligro. Yung fake may contain harmful ingredients such as heavy metals and prohibited preservatives. Mapanganib sangkap na pwedeng mag-cause ng allergy, pangangati, pinsala sa balat, lalo na dun sa mga bata. Mapanganib ito kasi walang safety testing na naganap. Wala ring permit mula sa FDA. Kinumpiska mga counterfeit na produkto na nakatakdang sirain sa oras na ipag-utos ng korte. Wala pang pahayag ang mga may-ari ng mga establishmento na naharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Rights Codes at FDA law. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Pag-iisahin na gagawa ng committee report ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tiwala ang ilan sa komite na lulusot ito sa plenaryo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Raise their right hand. Kasunod ng pagdeklarang may probable cause para i-impeach at litisin si Vice President Sara Duterte kahapon, may mga kailangan pang pagdaanan bago maiakyat sa Senado ang proseso para sa impeachment trial. Ang 2 impeachment complaints kailangan pang i-consolidate o pag-isahin. Kailangan din ng House Committee on Justice na magbalangkas ng committee report na naglalaman ng articles of impeachment. Ang committee report nakatakdang pagbotohan ng komite sa May 4. Saka pa lang ito pwedeng ipadala sa plenaryo na posible namang pagbotohan sa May 11. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House, including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence before the plenary vote. Ang botohan daw kahapon parang patikim na magiging botohan sa plenaryo. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para mai-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Ang mga bumoto po nung kahapon is 53 na. Hindi pa po dyan bumoboto yung chairman. So kung ibubibilang po natin si Chairwoman Jinky, 54 yan. So kung ang kailangan po namin ay let's say 106, so we are short of 52. So kaya niyo po yun? 52 na lang. So tingin ko naman po yung 52 na yun ay medyo within striking distance, doable. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila base sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya.
Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process, especially that the Justice Committee was able to establish probable cause with respect to the 2 impeachment complaints against the Vice President. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng Articles of Impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Sunog na naman mga kapuso, 50 pamilya ang apektado ng sumiklab na apoy sa Payatas, Quezon City. Dagdag pasakit sa mga bumbero ang panahon. Nakatutok live si Rafi. Rafi. Emil, kasagsagan naman din ng init ng araw kanina nang sumiklab na ang sunog dito sa Barangay Payatas A sa Quezon City. Bagamat napigilan yung tuloy ang pagkalat ng apoy, humigit kumulang 50 pamilya pa rin ang apektado ng sunog. Kita sa drone video na ito ang malakas na lagablab ng apoy sa kasagsagan ng sunog kanina sa Santan Street, Payatas A sa Quezon City. Sa cellphone video naman ito ng isang residente, kita ang makapal na itim na usok mula sa mga nasusunog na mga bahay. Mahigit kalahating oras lang mula nang may report ang sunog, iniakyat agad ito ng BFP sa ikatlong alarma. Bukod sa init ng panahon, nagpahirap daw sa mga bombero ang dami ng tao. Habang umaabante kami, pumapasok naman yung mga residente. Masisikip yung mga daanan, yung mga iskanita. Tapos mainit yung araw. Talagang magliliyab yung mga light material sa loob. Halos 40 bumbero ang rumisponde sa sunog, kaya nakontrol ang apoy pasado alas 2 ng hapon. Idiniklara itong fire out ng 3:06 p.m. Sa kuwang ito ng aking drone, makikita ang mga bumbero at ilang sibilyan sa mga bubungan ng bahay. Pilit na sinasalba ang mga bahay na hindi pa inaabot ng apoy. Yun yung mga prinotektahan namin kasi ang hangin papasok sa loob. Kaya doon kami umabante, doon kami umatake para hindi na lumaki yung sunog. Isa sa mga nagpapasalamat ang pamilya ni Trixie. Kung hindi raw naisalba ang kanilang bahay, tiyak damay ang hilera ng mga tindahan ng school supply sa lugar. Isang bahay na lang po. Buti na lang po yung bahay dun sa likod is bato, kaya hindi po agad kumalat. Pero ang bahay nila Miko, isa sa mga unang natupok. Wala raw silang naisalba. Nagsimula sa kapitbahay namin, sa bubong daw eh. Tapos hindi ko na alam kung ano nangyari. Biglang lakas talaga agad ng apoy. Sabi ko, bombero na, hindi na talaga kaya. Hanggang nagtakbuhan ng mga kapitbahay namin. Ilang residente ang nagtamo ng minor injuries matapos subukang isalba ang kanilang mga gamit. Ang ibang residente, gumamit na ng garden hose para basain ang paligid ng kanilang bahay. Sa ngayon, iniimbestigahan pa raw ng BFP kung ano ang naging sanhi ng apoy. Inasikaso naman agad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City itong mga nasunugan na pansamantalang narito ngayon sa covered court ng Barangay Payatas A. Lahat sila ay humihingi ng tulong partikular ng mga personal na gamit dahil karamihan ay walang naisalba sa bilis na pagkalat ng apoy. Yan ang latest mula dito sa Barangay Payatas A. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Sa gitna ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, inulan, binaha at nakaranas naman ng pagguho ng lupa ang Baguio City. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa lakas ng biglang buhos ng ulan nitong Martes, niragasan ng tubig ang kalsada ng Barangay Irisan. Ang ilang bahay, putikan hanggang sa loob matapos pasukin ng baha. May mga naapektuhan din sa pagguho ng lupa. Sa Barangay Dominican Mirador, nabutas ang dingding ng bahay na ito matapos mabagsakan ng malaking tipak ng bato. Tulong-tulong naman ang mga residente at autoridad para linisin ang mga putik at bato na bumagsak sa mga bahay. Itong service kasi mainit sa umaga hanggang tanghali hapon. Nandun isa po yung time na nagde-develop yung mga cloudiness natin at nagkaroon tayo ng mga thunderstorms.
Nagpaabot na rin ng tulong ang City Social Welfare and Development Office at iba pang ahensya sa mga apektadong pamilya. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nagbubuga pa rin ang usok ang sunog sa Navotas landfill, bagaman mas kaunti na umano. Nagkasana ng ilang bagong hakbang para tuluyang maapula ang sunog. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kumpara nitong mga nakaraang linggo, hindi pa man tuluyang naapula ay higit na kontrolado na ang sitwasyon sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa Environmental Management Bureau, sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, may bagong atake ang mga otoridad para makontrol, maapula at masigurong hindi na muling mag-aapoy ang landfill. Kung papasok daw yung hangin doon sa slope, i-ignite na naman siya ng apoy doon sa subsurface. Kailangan ma-stabilize yung slope para ma-lessen po yung pagpasok ng hangin. Kaya po yung sinabi ko kanina yung merong drone na may thermal scanner para makita kung meron pang heat sa ilalim. Iniimbisigahan pa rin ng BFP ang sanhi ng pagsaklab ng sunog sa landfill. Sa loob ng halos isang buwan, nagdulot ito ng negatibong epekto sa kalidad ng hangin sa mga karatig lugar tulad sa May Kawayan at Obando, Bulacan, pati sa Metro Manila hanggang sa Makati at Pasay. Base sa monitoring ng Philippine Space Agency ngayong araw, mas konti na ang nakikitang usok mula sa lugar na sakop ng landfill. Bagamat meron pa rin mga indikasyon nito, partikular sa bahagi ng Bulacan. For NCR, good and fair na po yung ating mga air quality index. Actually, also for May Kawayan, for Bulacan, starting April 28, naging fair na rin po yung kanilang air quality. Pinag-aaralan po yung ating water quality results. Hopefully this week lumabas yung laboratory results. Nakikipag-ugnayan din ang EMB sa Office of the Solicitor General para malaman ang pananagutan ng dating operator ng landfill na Fileco. Sabi ng EMB, nakatuon ang kanilang imbestigasyon sa mga paglabag ng Fileco sa mga kondisyon ng Environmental Compliance Certificate na inisyu dito, kabilang ang hindi umano pagkumpleto sa panuntunan sa tamang pagsasara at rehabilitasyon sa landfill. 10% lang po yung soil cover na nagawa nila doon sa property. Hindi pa po namin na-measure yung height nun kung if it fits the requirement po. Yung gas vents po, dapat dadagdagan pa yon with the closure. Wala pa po kasi nga po soil covering pa lang. And then of course, the submission, delayed submission of their safe closure and rehabilitation plan and the abandonment plan. The DNR has the power to initiate the filing of cases. Ang OSG naman kasi is that they will act based on the information or the data or the report submitted to them by the agency concerned. Hinihingan pa namin ng panibagong pahayag ang Fileco. Bagamat nauna na nilang sinabing hindi nila natapos ang kailangang closure and rehabilitation ng isaraang landfill dahil pinalayas nila sila ng San Miguel Aero City na ngayon nagmamay-ari sa lugar kung nasa ng landfill. Nauna na ring sinabi ng San Miguel Aero City na hindi nagpatupad ang Fileco ng mga requirement para masara at ma-rehabilitate na ang lupa bago ito umalis. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Tinatayang aabot sa hanggang lagpas 6% ang bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ngayong Abril. Kabilang ang bigas sa mga pabigat sa bulsa na inaasahang pang-aabot sa mahigit 60 pesos kada kilo sa Setyembre. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa pagmahal ng pagkain tulad ng bigas, pork at isda, na sinabayan pa ng taas presyo sa kuryente, tinatayang papalo sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate ngayong Abril. Pagtatayayan mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa bilis ng taas presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Bagay na ramdam din ni Tita Narad. Bitin tuloy ang kita niya bilang vendor at kita ng asawang construction worker. Nahirapan po budget, ma'am. Lalo pag sabay-sabay ang bayaran ng tubig, kuryente. Gusto hirap ako talaga, ma'am. Sa pagkain? Pagkain, hirap din. Hinihintay na ng BSP ang pinal na datos ng inflation para magamit na gabay sa pagbabantay. Kabilang sa minomonitor ang latest sa Middle East at ang epekto nito sa inflation at ekonomiya. Kahit kasi may magkakasunod ng rollback, hindi pa bumabalik ang presyo ng petrolyo sa level nito bago ang gulo sa gitnang silangan.
At ang bigas na gumagamit ng petrolyo sa delivery, pamahal ng pamahal mula noong unang araw ng airstrike ng Amerika sa Iran. May 42 pesos pang nabibiling kilo ng local well-milled rice bago ang gulo, pero umaabot na sa 57 pesos ngayon. Abot 48 pesos naman ang imported. Pabigat talaga sa bulsa lalo sa pamilya ni Sonia na may 13 miyembro. Mabigat po talaga kasi katulad namin marami kami. Eh di syempre po, yun nga po, 2 kilo, isang araw lang po yan. Dati po kasi may 40, 45 lang, ganon. Eh biruin nyo po, 52 na. 48, 50, 52. Yun lang po, yung hanggang ano na po yan, hanggang 58. Siyempre, hirap din po talaga yung iba, lalo na po kung low budget po talaga yung mga tao. Nahihirapan din po sila. Siyempre, hahanapin po nila yung mura. Posible pang sumipa ng 62 pesos ang kada kilo ng bigas sa Setyembre ayon mismo sa Department of Agriculture. Dahil sa pagdoble ng presyo ng fertilizer, mahal na petrolyo at banta ng El Nino. Ngayon pa nga lang nakakaranas na ng tagtuyot sa ilang probinsya. Before the conflict sa Middle East started, yung presyo ng fertilizer, specifically yung urea and complete nasa 1.5 lang, 1,500 pesos per bag. Ngayon nasa 3,000 na. Pangalawa, pag mahal ang petrolyo mo, may epekto yan doon sa paggamit nila ng makinarya. Para maiwasan ng lalo pang pagtaas ng presyo ng bigas, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang tinatawag na blending o paghahaluin ang imported at local rice. Sa pwestong ito halimbawa dito sa Agora Market sa San Juan, 54 pesos ang kada kilo ng imported rice, habang umaabot naman hanggang 60 pesos ang kada kilo ng local rice. Halimbawa, 60% ng murang imported, 40% ng mahal na local, pagsamahin mo, then you can reduce the price noong bigas. 60-40 or 70-30 ng pag-blend ng local and imported rice. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. 16 na petisyon para sa dagdag sahod ang hawak ng Labor Department mula pa lang sa Metro Manila. Igigit din ang wage hike ng iba't ibang grupo bukas, Labor Day, pero may patikim na ang ilan kanina. Nakatutok si Ian Cruz. Ang minimum wage earner na si Joe, matagal nang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis. Uling na ang panluto nila sa bahay. Ang mga natitipid, inilalaan para sa mga nag-aaral nilang anak. Ang hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Kaga una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Si Rica, single at kumikita ng 695 pesos kada araw. Pero sa dami ng bayarin at mahal ng bilihin, hapit na agad kahit kakasweldo lang. Ibabayad pa po yun ng utang. Yung budget mo na 695, hindi siya enough para sa mga katulad na minimum lang. Kaya hiling ni Rica, tumaas sana ang minimum wage. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. Simula 2022 hanggang 2025, 158 pesos lamang ang total wage increase na naibigay sa Metro Manila workers. Ayon sa DOLE, mayroon ngayong 16 na wage increase petition sa NCR ang iba't ibang grupo. Meron pong bago kahapon, 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase dulot po ng Middle East tension o war. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa, 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Ngayong Mayo o 2 buwan bago ang anibersaryo ng huling taas sahod, pag-aaralan ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And
60 days before the issuance of the wage order, meron ho yung review. Kung magkano, depende sa desisyon ng regional boards. Sa ibang rehiyon, pinakahuling nagtaas ang Bicol Region nitong April 8. 20 pesos ang aumento kaya naging 455 pesos ang bagong minimum wage doon. Sabi ng DOLE, may nagsumite rin ng wage hike petitions sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Ayon sa labor groups, kailangan ng tumaas ang sahod para makaya ang araw-araw na gastusin. Bibigyan nyo kami ng sapat na sweldo batay sa aming pinagpaguran. Hindi kami aasa sa ayuda. Kasabay ng pagunita ng araw ng mga manggagawa bukas, magmamarcha mula Welcome Rotonda patungong Menjola sa Maynila ang iba't ibang labor group para sa panawagang pagtaas ng sweldo. Ang DOLE, mayroong 70 job fair sites sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan may one-stop shop din para sa mga kailangang kumuha ng dokumento. May kadiwa centers din sa ibang job fair para sa mga murang produkto. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kinilala sa Village People Choice Awards ang GMA Network at kapuso personalities and celebrities. Kabilang dyan ang ating 24 Oras anchor na si Vicky Morales. Narito ang report ni Aubrey Carampel. GMA 7 Kapuso Pride shines bright sa 7th Village People Choice Awards. Wagi bilang TV Station of the Year ang GMA Network. Ang parangal tinanggap ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez na nakakuha naman ng People of the Year Award. Nagpapasalamat ako sa 7th VP Choice Awards para sa karangalang ito. Tamang-tama, 7th year nila. So GMA 7 Station of the Year. Thank you very much. Sa pagbabalita, kinilalang News Anchor of the Year si 24 Oras Anchor Vicky Morales. News Reporter of the Year si EJ Gomez. Sparkling as ever din ang Sparkle GMA Artist Center na kinilalang Artists Powerhouse Agency of the Year na tinanggap ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. TV Supporting of the Year si Marco Masa para sa Akusada. TV Supporting Actress of the Year ang kanyang kapwa PBB Collab 2.0 ex-housemate at Akusada co-star Ashley Sarmiento. Nakuha naman ni AZ Martinez ang New TV Female Personality Award at People Sexiest of the Year second place sa Female Adult category. It's a big responsibility to be looked up by people and actually see you as a personality. I'm very grateful for everyone who made this possible. People Sexiest of the Year second place din sa Male Adult category si Dustin Yu. Na itinanghal ding Supporting Movie Actor of the Year para sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Nakakuha rin ng parangal bilang Fandom of the Year ng Dustbia na fandom ni na Dustin Yu at Bianca De Vera. Si Mika Salamanca ang Viral TikTok Video of the Year para sa kanyang viral Sino Nga Ba Siya video. People Face of the Year first place female teen category si Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Sobrang nakakatuwa po at syempre na-appreciate ko po lahat ng nag-vote sa akin, lahat po ng nagmamahal sa akin. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. People Face of the Year first place male teen si Heath Hornales. People Face of the Year first place male adult si Will Ashley. At People Face of the Year second place sa male teen si Mad Ramos. VP Cover of the Year si Kelvin Miranda, habang VP Spotlight of the Year si Kayla Davis. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.